Kinuha ko na nga ang plastic na may laman na langka at ito nga ay babalatan ko at gagataan ko. At bago nga ako magbalat nito ay naglagay nga muna ako ng mantika sa aking kamay at nang hindi naman dumikit yung mga dagta. Pati nga itong kutsilyo na gagamitin ko ay nilagyan ko na rin at nang hindi naman ako mahirapan maglinis. Uumpisahan ko na nga ang pagbabalat dito dahil medyo mahirap nga itong balatan dahil medyo matigas, lalo pa nga ang kutsilyong gagamitin ko ay medyo maliit. Naaalala ko nga nung bata pa talaga ako ay paborito ko ang langka, lalo na't pag nanay ko nga ang nagluluto ay naku, pag nagluluto talaga yun ay isang kaserolang punong-puno. Magandang klase nga itong langka dahil wala ngang sira at medyo mura pa, kaya maganda itong kainin lalo na yung mga buto niya. Naaalala ko nga rin nung mga bata pa kami ay talaga naman busog na busog kami pag ito ang ulam namin dahil napakabigat talaga nito sa tiyan. Sa amin nga sa probinsya ay iba't ibang version ang pagluluto ng langka. Merong nilalagyan ng sardinas at meron namang ginagawang kaldereta na parang baboy. Pero ako, mas gusto ko talaga yung gagataan lang at lalagyan lang ng mga sangkap na pampalasa. Isa nga itong langka sa mga paborito kong gulay, kaya naman talagang kapag kami nakakauwi ng probinsya ay hindi pwedeng wala kaming dadalhing gulay na langka. Malapit ko na nga itong matapos balatan at pinutol ko na nga rin dyan yung tangkay ng langka. Kapag ako nga ay nagluluto ng langka ay pinakukuluan ko muna siya para mas mabilis lumambot. Matapos ko nga itong mabalatan ay sinaid-said ko muna yung mga green na natira at huhugasan ko nga ito at ito i-slice ko ng maninipis lamang. Diyan nga ay muli akong nagpahid ng oil dahil talaga namang hindi maiiwasan na madikit ang katalaga ng mga dagta at ginamitan ko nga ng tissue para mas mabilis maalis. Pagkatapos ko nga magtanggal ng dagta dyan ay nilagyan ko naman ng oil yung sangkalan na aking gagamitin at nang hindi rin siya dikitan. Hiniwa ko na nga ito sa gitna at hihiwain ko pa ito ng mas maninipis para mas mabilis nga maluto. Hiniwa ko nga ito ng pahaba at hihiwain ko pa yan ng mas maliliit pa dyan para nga pag pinakuluan ko ay mas mabilis nang lumambot. Nahiwa ko na nga ito sa maliit na portion kaya ayan at inilaga ko na. Hinanda ko na rin yung mga pampalasa katulad ng kamatis, sibuyas, bawang at yung 3 piraso ng sili. Yan nga din yung gata na gagamitin ko pero malamang ay kulang talaga yan dahil isang buong nyug lamang yan. At lalahukan ko nga rin ito ng ilang pirasong hipon. At habang nagluluto nga ako dyan ay narinig ko na may nagtitinda ng kamuting kahoy kaya ayan at lumabas ako at bumili na nga rin ako. At nang medyo maiga-iga nga yung tubig ay inilahok ko na yung unang gata. Habang inaantay ko nga iyang kumulo ay inihalo ko na nga rin yung kamatis, sibuyas, bawang, luya at yung 3 piraso ngang sili. Paghahalo-haluin ko nga lamang yung mga sangkap na yan at nako, paniguradong napakasarap na niyan. Nilagyan ko nga rin pala yan ng paminta, asin at kaunting toyo kasi gusto ko nga ay mamula-mula. Sabi ko nga kanina ay kukulangin talaga yung gata ko kaya nga bumili na lang ulit ako ng Coco Mama na gata at ito naman nga ay kumpleto na rin sa sangkap. Maglalagay nga rin ako dito ng ilang pirasong hipon para naman mas lalo pang sumara. Hinalo-halo ko nga lang yan at aantayin ko lang kumulo dahil luto na nga yung langka. Pagkatapos nga ng mahabang paghihintay ay eto na, luto na ang ating ginataang langka with hipon. Kaya talaga namang mapapasarap ang ating kain. Pagkatapos nga namin kumain dyan ay eto at magge-general cleaning naman kami dahil pag Lunes nga hanggang Biyernes ay talaga naman busy ako sa pag-aasikaso sa mga anak ko at pag Sabado at Linggo nga lang talaga kami nagkakaroon ng time sa mahabang linisan. Inusod-usod nga namin dyan yung mga upuan para naman kako ay mawalisan at mapunasan ng maayos yung mga ilalim. Ilalitan ko nga din dyan yung mga cover ng mga upuan. Talaga naman kada every week talaga ay nagpapalit talaga ako. Dahil nga yun lang naman talaga ang mahabang time ko. Hindi pa nga namin ay papatiles itong aming tirahan dahil nga biglaan nga yung paglipat namin dito dahil ito ay dati nga naming garahe. Bawat sulok nga dyan ay talaga namang winalisan ko ng maayos at nang matanggal nga yung mga ali-alikabok at yung mga upuan nga na cover ay inayos ko at nang hindi naman pangit tingnan. Pinunasan ko nga din dyan yung mga pader-pader at nang matanggal ka ko yung mga bakat-bakat na dumi ng mga anak ko. Talaga namang napasobre yata yung sipag ko dyan, baka sumweldo na yan. Tumulong na nga sa akin si Kuya Sander sa paglilinis at pagpupunas ng sahig para nga daw ako ay mapabilis. Nako, malamang mamaya may sweldo rin yan. Inisprayan ko na nga itong mga floor para naman kako kung may mga insects na maliliit na hindi ko nakikita ay mamatay na. At pagkatapos nga ito namang single bed ang aming inusod at ito namang ilalim nito ang aming wawalisan at lilinisan at pupunasan na rin. Dinamay ko na nga rin sa paglilinis yung itaas ng kisame para kako yung mga agiw-agiw ay matanggal na nga rin at yan nga kung nakikita nyo, o diba, ang sarap ng pwesto nung anak ko, pag gadget lang. At habang busy nga ako dito, ito namang si Ate Sandra nyo ay talagang umiksena rin. Habang itong si Kuya Sander nga ay talagang tuloy-tuloy ang pagpupunas at pagtulong sa akin. Sinabay ko na nga rin dyan ang paglulondry ng aming mga damit at ang kako nga ay pagdating ng Lunes ay wala kaming masyadong labahin. At habang busy nga ako dyan ay itong dalawang anak ko ay may paganigan nito pa. So yan lang for today's video.